Best bodol ever, cheap na, best pa, at hindi ka talaga mapapagastos at mapawaw ka sa resulta. Hugasan lang natin ang ating mga manok ng ilang beses. Huwag mag-alala kung ganyan lang ang aking paghuhugas dahil hugasan pa natin yan ulit. First step lang po ito sa ating paghuhugas. Ibawad lang muna natin ang ating mga manok at least 30 minutes. Maglagay tayo ng konting asin at konting luya. Kung wala naman, pwede powder. After 30 minutes, i-drain at hugasan natin ulit ang ating mga manok. Dito, hugasan na talaga nating maigi. Sisilipin natin ang lahat dapat silipin at alisin ang dapat alisin. Patuluin lang natin para maalis ang mga excess water. Una nating i-marinate ang barbecue. Naglagay lang ako dito ng ready-made na barbecue sauce pero magdagdag po ako ng kaunting condiments kasi hindi ako satisfied sa simple lang. Mahilig ako sa complicated. Pero depende yan sa inyo at saka marami din kasi yung manok natin. Kaya feeling ko hindi lahat ma-absorb or hindi magkalasa ang ating manok kung barbecue sauce alone lang. Kaya dinagdagan ko ng maraming bawang, konting asin, konting paminta at kung ano-ano pa na pwede nating ilagay, walang problema. And of course, naglagay din ako ng olive oil para paglagay natin sa air fryer ay siya, moist at saka may konting mantika na nagpapasarap kasi olive oil ang ating gamit. At isunod natin ang pancita na manok. Dito, isang lang talaga sa shake. Kaya kulang na kulang 100% ang ating mga ricados para sa pancita. Kaya nag-add na naman ako ng maraming spices. Kagaya ng bawang, dinamihan ko talaga. At nagpiga din ako ng lemon. Para mas mas masarap kasi pag may ibang kakaiba. Doon sa ating barbecue, manamis-tamis, dito naman may kunting asim. O diba, balansi pag may variety ang ating mga pinipreserve na pagkain, hindi lang iisang lasa. And of course, maglagay ako ng marami-raming asin at hindi kalimutan, maglagay din tayo ng olive oil or pwede ang sesame oil. Masarap po ang resulta ng ating mga minamarinate at hindi talaga magda-dry. Iko-coat lang nating maigi ang ating mga minamarinate. At dahil nabudol ako ng murang vacuum sealer, ay natin, ito-try natin kung legit ba talaga at kung pwede ba nating mai-recommend sa mga nagtitipid dyan gaya ko sa mga mamshi, lalong-lalo na tight ang ating mga budget. Subukan nyo po ito dahil sasabihin ko sa inyo ngayon pa lang, best bodol ever. Madali lang sundan kung paano natin siya gagamitin. Hindi po komplikado. Sa mga first timer na gumagamit ng vacuum sealer, sasabihin ko sa inyo, pag yung mga vina-vacuum ninyo ay may mga sauces kagaya nito, hindi po siya kagaya ng resulta ng mga dried na tight talaga, wala talagang kahangin-hangin dahil may sauce ito. Ganito po ang resulta niya. Naalis po ang extra na hangin pero hindi po talaga siya yung tight dahil gawa doon sa sauce natin. Ito yung gamit ko na sealer na noon pa man hanggang ngayon hindi talaga ako iniiwan. At ang kagandahan dito sa ating mumurahing vacuum sealer, may pang sealed na rin siya kung wala kayong vacuum na plastic. Ang ganda po ng resulta. O siya, subscribe and share!